Living Flame, number 14, I am the way. We find in John chapter 14, Jesus said to Thomas, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you know me, then you will also know my Father. From now on, you do know him and have seen him. Philip said to him, Master, show us the Father, and that will be enough for us. And Jesus said to him, Have I been with you for so long a time, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? I am the way, the truth, and the life. Similar to John 3:16, this verse is also quite famous and popular among us Christians and Catholics. I am the way, the truth, and the life. Naniniwala tayo na si Jesus ang daan. Siya ang ating gabay patungo sa katotohanan. Siya ang nagbibigay sa atin ng buhay at kaginhawaan. Kaya nga yung tanong ni Felipe sa ating ebanghelyo ay medyo hindi tugma sa inaasahan ni Jesus. Because Philip is asking the Lord, show us the Father, show us the way. And Jesus had to remind him, Philip, I've been with you this time for so long, and you still do not know me. You still do not know that what you see in me is what you see in the Father. I am the way to the Father. I am the truth that gives you light in your path. I am the life that will lead you to eternal life. In this living flame, we go back to Jesus again because sometimes we get lost along the way. Bakit naliligaw ang isang tao? Maraming dahilan. Minsan, katigasan ng ulo. Minsan, kayabangan. Minsan, pagkamakasarili. Minsan, hindi nakikinig. Minsan ay masama ang loob. Minsan naman ay kaya naliligaw ng landas kasi pinipili niya ang landas na palayo sa katotohanan at sa tama. Maraming mga pagkakamali ang tao sa kanyang landas. At siguro sa ating buhay, kung babalikan natin at babaybayin, marami sa atin ng mga naliligaw ng landas. A few weeks ago, I was asked to preside in the burial rites of the national artist Nora Honor. And because it was the burial of a national artist, maraming mga tribute, maraming mga nagsalita tungkol sa kanyang buhay, at marami akong nalaman din ng mga hindi ko alam noong una. Si Nora Honor ang binabanggit ko. At ang national artist na ito ay makulay ang kanyang pinagdaanan, makulay ang kanyang buhay. At hindi ko naman kailangan isa-isahin pa yon dahil lahat naman kayo ay nagbabasa ng mga balita at sa totoo lang, marami kayong alam sa buhay ng mga artista. Pero may mga narinig ako na sinasabi ng mga nagbigay ng tribute. Hindi siya perpektong tao, marami siyang kahinaan, siya nga ay isang rebelde, siya ay maraming mga bagay na hindi rin tama na ginawa. Pero sa kaduluduluhan na andoon ng paglisan ng mapayapa, nandoon yung pagbabalik loob, nandoon ang kapayapaan. At nakita ko yon first hand, na as the priest that was presiding the burial rites before Nora Honor was laid to rest, pinapansin ko, naobserbahan ko yung kanyang mga anak. Kitang-kita mo sa kanilang pag-uugali yung pagmamahal sa kanilang nanay.
Kitang-kita mo sa kanilang puso ang kalungkutan, sa kanilang mga mukha ang pagdaramdam, pangungulila. Sa loob-loob ko, kung masamang tao ang nililibing, walang ganitong uri ng pag-iyak, walang ganitong uri ng pamamaalam. Minsan tayo po ay naliligaw ng landas, pero kalaunan, ang tama at ang daan, ang katotohanan, ang magdadala sa atin sa buhay. In our journey in life, brothers and sisters, let us go back to the right path. Jesus, the way, the truth, and the life.